Kaya nga sabi So ko, hindi siya alone, Pastor. Makinig ka. Hindi siya alone. Hindi na kailangan ng gawa. Hindi na sinungaling, Pastor. Ligtas ka na. Pastor, ang alone, Pastor, sandali. Napakasimple lang naman. Ang alone, walang dagdag. Pero sabi mo, kailangan may dagdag. Ano ba talaga? Nagsisinungaling ka o hindi? Ang alone, walang dagdag. Sabi mo, walang dagdag. Hindi ka na makakaunawa. Kanina sabi mo, walang dagdag. Akala mo yung kaligtasan, kailangan ng kailangan bago ka maligtas, kailangan ng works and faith. May kailangan na lang. Faith lang. So yung gawa, ayun yung ligtas ka na. Kaya nga sabi ni Pedro, sabi niya na yung pananampalataya ay bunga ang wika ng pagkaligtas ng iyong kaluluwa. Yan ang ibig sabihin. Hindi yung liligtas ka para maligtas ka, gagawa ka. Hindi po, faith lang yun. Walang kung gawa. Kailangan nga ng gawa. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in behan. Ayan, bro, Pastor Eric, pwede ba kami na sagot tanongin ng aking kasamahan, Pastor? Pastor, good evening po. Okay lang po ba? Okay po magtanong? Opo, pwede ba? Hindi, may concern lang po ako tanong, Pastor. Ang tindig niyo po kasi kanina is alone, right? So ano yung pagkakaintindi niyo po sa alone? May dagdag o wala? Wala po, alone po. Kaya nga napatunayan natin, ayon po kay Pablo, na hindi sa pamamagitan ng anumang gawa, kundi sa pananampalataya. Kaya nga faith alone. Yes, faith alone po yun. So wala na pong dagdag na gawa yun dapat? Wala. Wala na po kaya faith alone, salvation. Kasi malinaw sinasabi ni Pablo dyan sa 2:8 na sa pamamagitan ng pananampalataya, naligtas ang tao at hindi ito sa inyong gawa o sa gawa ng tao. Yun ang ibig sabihin nun. So walang gawa. Sa 3:5 rin ng binasa po natin sa Titus, yun po, wala po talagang gawa. At sa 4:3 ng 2 ng Roma, hindi inaring ganat sa pamamagitan ng gawa si Abraham. So, kung yung sabi dun sa James po na faith without works at dun sa 2 Peter na you add, no, gumawa ka, magdagdag ka. So ano yung pag-uunawa nyo doon? Kailangan pa bang may dagdag o wala? Kasi sabi nyo yung alone walang dagdag. Ngayon sabi ni Apostol Pedro, add, may dagdag. So paano po yun? Anong paliwanag nyo? Opo, kasi ang topic kasi salvation eh. So ang ginawa ni Pablo, safe na po yan. So gumagawa talaga ang mga ligtas. Hindi po dagdag para maligtas. Eh di may gawa. Ligtas na po. Kasi ang topic is salvation through faith alone eh. Pero may sabi mo nga, alone, wala nang gawa, Pastor. Ngayon, nung sinabing may gagawin, kailangan ng may gagawin. Ano ba talaga? Walang gawa o may gawa? Okay, walang gawa yung salvation through faith alone. Ngayon yung gawa, kay Pedro, ligtas na po yun. So gumagawa siya kasi magulo eh. Ay, hindi po gawa at magulo. Ganito, halimbawa, si Pedro, si Pablo, sabi ni Pablo sa G's ng Roma, na kanyang gawa sa mabubuting gawa, save na yon. Ganyan din si Pedro, save na yon. So, gumagawa siya, ito'y bunga ng pananampalataya o yung ebidensya ng kanilang pananampalataya. Pero ligtas na sila. 1:9 ng Pedro, sabi ron na ang layunin ng inyong pananampalataya ay pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Ibig sabihin, walang gawa, kundi ang layunin ng faith lang po yun. So, kaya may dagdag, o dagdag na sinasabi mo, nagawa, kasi kailangan lakad yun ng tao, ng mga ligtas.
yung bunga ng pananampalataya. Ligtas na yun. Hindi po yung gagawa para maligtas. Kasi yun yung topic namin salvation through faith alone. Unawa nyo lang po ba yun o sinabi ng Biblia yun? Sinabi po ng Biblia. Binasa nga ni Johnny. Ano sinabi ng Biblia? May sinabi ba Biblia? Kaya sabi ko sa iyo, puro ka po, sandali po ng Pedro, puro ka po ikaw ang nagpapaliwanag, sabi mo. Pedro, sabi ron, yung layunin ng pananampalataya, walang gawa di ba? Walang layunin ng pananampalataya, pagkaligtas ng kaluluwa, may works ba? Wala naman Yung sinasabi lang na may dagdag, yun yung naligtas ka na. At kailangan mong gumawa kasi nga, ebidensya ng pananampalataya. Napakasimple lang na, dapat maunawaan niyo yun Hindi, sabi mo, Pastor, kailangan. So may gawa siya, hindi siya alone. Kailangan, sabi mo Ano ba talaga, kuya? Okay. Tanong kailangan niya dahil nga ligtas ka na. Ibig sabihin, hindi ka para maligtas. Mali kasi yung kunawa mo Ibig sabihin, gagawa ka, hindi para maligtas. Kasi pero kailangan. Pero kailangan. Ay, hinanda nga ng Diyos sa mabuting gawa. Kasi kailangan gumawa. Kristo, Gis 28:29, ang tupa niya, dumidinig ng kanyang tinig. So ligtas na yon, kaya lang gumagawa yon. Yun yung patunay na yung kanyang pananampalataya ay kay Kristo at tunay. Hindi po ito tinatawag na falseness of dead faith. Ang binabanggit nyo kasi sa Santiago, falseness of dead faith yan Hindi yan tunay. Kaya itong niya nagalit ito Kailangan may gawa, sabi mo. So kailangan ng gawa o hindi? Pag sa pagkaligtasan, hindi na kailangan. Kaya nga sabi ko sa'yo, so hindi siya alone, Pastor. Makinig ka. Hindi siya alone. Hindi na kailangan ng gawa. Hindi na sinungaling, Pastor. Ligtas ka na. Pastor, ang alone, Pastor, sandali. Napakasimple lang naman. Ang alone, walang dagdag. Pero sabi mo, kailangan may dagdag. Ano ba talaga? Nagsisinungaling ka o hindi? Ang alone, walang dagdag. Sabi mo, walang dagdag. Hindi ka na makakunawa. Kanina sabi mo, walang dagdag. Dahil akala mo yung kaligtasan, kailangan ng kailangan bago ka maligtas, kailangan ng works and faith. Ay, hindi kailangan na kaligtasan, faith lang. So yung gawa, ayun yung ligtas ka na. Kaya nga sabi ni Pedro, sabi niya na yung pananampalataya ay bunga ang wika ng pagkaligtas ng iyong kaluluwa. Yun ang ibig sabihin. Hindi yung liligtas ka, para maligtas ka, gagawa ka. Hindi po, faith lang yun. Walang gawa. Kailangan nga ng gawa. Tama. Walang gawa. Pagligtas ka na. Pagkaligtas ang tinutukoy, walang gawa talaga. Faith lang. Yung pa rin maunawaan. Ikaw talaga. Ngayon, nung ikay naligtas, gumagawa ka na mabuti kasi nga ikaw ay tupa ni Kristo. Kadugtong 'yon ng paggawa ng mabuti pero hindi ganito. Pastor Eric, ang naunawaan ko sa iyo, ganito Brother Angel, naunawaan ko sa kanya. So, yung palang pagpanampalataya mo kay Panginoong Kristo, ang point mo doon, walang gawa 'yon. Pananampalataya, gawa lang 'yon. So, yung gawa na sinasabi mo, ang gawa na sinasabi mo, yun ang doon na sa pagkatapos mo manampalataya. Pasapos maligtas, ibig ko sabihin, hindi mo pala talaga naunawaan. Diba? Tinanong kita kaganina kung yung pananampalataya ba sa Bible? Kasi ang tanong ko sa iyo kaganina, Pastor, yung pananampalataya ba sa Bible is may kasamang gawa? Sabi mo meron Hindi nga faith alone Sabi mo kanina, alone. Sinagot natin kanina yan, kasi nga, sinutukoy mo, sa pagkaunawa ko, yung justification before man. Kasi bunga nga yun, resulta nga yun ng yung pananampalataya. Kasi sa Bible, Pastor, Pastor Eric, yung kaligtasan na walang gawa. Kay Kristo lang yun yung ginawa ng Cruz. Wala kang gagawin. Pastor Eric, alone yun. Kasi pananampalataya lang. At umamin ka sa pamamagitan ng pananampalataya na ligtas ang tao. Yun ang tinatawag. Tanungin kita ulit, Pastor Eric, since wala nang Mr. Moderator, no? Sa Bible talaga, yung wala pa yung bunga, hindi yung bunga yung tanong ko, hindi yung bunga, yung faith lang. No, yun bang faith sa Bible? Ito ang tanong ko sa iyo kaganina, hindi mo pala na-gets, no? Yun bang faith sa Bible? No, hindi pa yung bunga. Kasi yung bunga, kinakailangan talaga yun sa faith, ang bunga. Yung faith lang. No, yung faith ba, gawa ba yan or hindi yan gawa? Faith lang. Hindi gawa yung faith. Yan ka mali. Yan ang point namin. Na ang faith is gawa yan. Dapat itanong mo. Parang nasagot kita ng direta. Na point to point na talaga hindi gawa ang faith. Nakakita na ang faith gawa. Baka yung faith, gumagawa. Hindi iba yung gumagawa kasi bunga yun. Yung talagang faith gawa yun. Hindi mo alam yun sa Bible? Ang faith is gawa? Hindi gawa ang faith. Basahin ko sa iyo, Pastor. Gawa ang faith, sabi niyo.
Yun ang point ko. Yun ang point ko sa iyo na walang faith alone. Pastor Eric, yan ang point ko sa iyo na walang faith alone kasi even in Ephesians 2:8-9 hindi faith alone yan. Kasi in the Bible, faith requires ang faith is a work. Hindi mo pala alam yan sa Bible? Ang faith work po yan. Si Kristo mismo nagsabi yan. Basahin ko sa iyo. Nagsasabi siyang Sa siyang alone. Nagsasabi siyang alone pero may kailangan ng gawa. Hindi alone yun, pastor. Ganito no. Mayroon kasing Kasi dalawa yung uri ng tanong niyan eh. Para maliwanag para sa nakikinig, dalawa yung uri ng tanong. Yung bang faith, yung salvation faith alone, talagang faith lang yun, walang gawa. Ngayon, pumunta ka ngayon sa gawa. Kasi gawa ngayon eh. Yung faith nga, the faith itself, pastor. Sandali. Sige. Yung bunga ng pananampalataya, ibig sabihin bunga na yon. No, ligtas ka na nun. Yan, kaya gumagawa ka. Dahil ligtas ka na hindi para iligtas ka ng gawa mo. Yun ang ibig sabihin ng Biblia, ng mga konteksto. No, hindi nga eh. Ganito pastor, papaliwanag ko sa iyo before pa namatay si Panginoong Jesucristo, siya nagpapaliwanag nito, no? Nung nangaral siya about sa life eternal, no, sa John 6. Nangaral siya about sa life eternal na kung saan kumain kayo, yung mga magulang nila kumain ng mana tapos siya nagpakilala naman siya na bilang tinapay na bababa sa langit sa John 6. Pero bago niya pinangaral yon sa John 6 pastor, sabi ni Panginoong Jesucristo, ang will ng Ama ay yung manampalataya sa Kanya, di ba? Yun ang sa John 6:40. Pero kung babalikan mo sa John 6:28-29, ang tanong ng mga Hudyo ganito, pastor, papakita ko sa iyo, pastor, na mali pa lang unawa nyo sa faith. Kasi ang faith sa Bible is gawa yan, pastor. Gawa yan. Ang faith sa Bible, ito pa lang hindi nyo naunawaan talaga. No? John 6:28-29, basahin ko sa iyo na yung faith, gawa yan. Kaya mali nga yung faith alone eh. Kasi nga, pag sinabi mong faith, gawa yan. Ito sabi then said they, ibig sabihin they, yung mga Hudyo, nagtanong kay Panginoong Jesucristo unto him si Panginoong Jesucristo, what shall we do? Anong gagawin? Gawa ang tanong what shall we do that we might work the works of God? Ang tanong nila, ano ang aming gagawin para magawa namin ang gawain ng Diyos? Ano ang sagot ni Panginoong Jesucristo? Jesus answered unto them, this is the work of God. Gawa ito ng Diyos. Ano yung gawa? That you believe on Him that He has sent. So, yung palang pagpapanampalataya is gawa yun. It's work of God. Pastor, yan ang point ko sa iyo kaganina. Na yung pananampalataya lang ba yan o walang gawa? Sabi mo pananampalataya lang eh. Nakuha na kita. Dapat tinanong mo kanina yan. Para nag-iba na kita. Ang sagot mo nga sa akin. Hindi na kita. Pastor Eric, nung tinanong kita kaganina kasi Pastor Eric, ang sagot mo sa akin, ang pananampalataya sa Bible may gawa, kaya hindi na kita inusugan. Yun talagang point ko. Ang pananampalataya sa Bible may gawa. Hindi mo naman sinabi ang pananampalataya ay gawa. Iba yun. Magkaiba yun. Ano ba yan eh? Kung sa interchangeable. Pastor Eric, interchangeable yan. Interchangeable yan kasi pag sinabi mo ang pananampalataya ay gawa, ibig sabihin, gumagawa ka para sa pananampalataya. Yun. Mali, kasi ang sabi mo, ang pananampalataya gumagawa. Ibig sabihin, ang pananampalataya gumagawa. Gumagawa siya. Ang pananampalataya, nagbubunga siya ng gawa. Pero, ang pananampalataya is gawa itself. Hindi ganito yan, pastor. Ang pananampalataya nagbubunga ng gawa, but the pananampalataya itself is work. O sasangayon ka ba na ang pananampalataya is work? Kasi kaganina, hindi ka sumangayon eh. Ang pananampalataya hindi gawa. Hindi gawa. Yun na nga eh. Kunta ka kay Panginoong Jesucristo. So, yung pananampalataya ay gumagawa? Sabi ko, yes. Pero hindi mo tinanong sa akin, yung pananampalataya... Sige, tatanungin ko sa iyo ngayon. Pananampalataya, maliligtas siya sa pamamagitan ng gawa. Iba yun. Kaya doon ka nga nalito eh. Bakit yan ang tanong ko sa iyo? Bakit yan ang tanong ko? Pastor Eric, bakit yan ang tanong ko sa iyo? Kung baka ang pananampalataya walang gawa, bakit yan ang tanong ko sa iyo? Kasi ang unang question ko sa iyo, yung salvation ba para sa iyo? Ano yung salvation na ipinapangaral mo, yung salvation sa cross or yung salvation na sa kaligtasan sa huling panahon? Ang sagot mo sa akin, both eh. Kaya ginamit ko na questioning din yung pananampalataya, gumagawa ba para sa kaligtasan?
Kaya yan ang line of questioning ko. Pero kung ang focus mo is pananampalataya lang na walang gawa or ang pananampalataya is hindi gawa, mali ka. Kaya tinanong nga kita sa Bible, yung bang pananampalataya gawa? Oo, hindi. Di maganda yan kung iset mo na patunayan mo yung pananampalataya gawa. Hindi mo tinanong yan eh. Dapat tinanong mo kanina yan. Sa'yo nga, Pastor. Eric. Sa'yo lang, Pastor Eric. Yung pananampalataya ba gumagawa? Hindi mo lang sinabi yung pananampalataya ba gawa? Tatanungin kita ngayon, Pastor Eric. Yung gawa sa yung pananampalataya sa'yo, gawa o hindi gawa? Hindi gawa ang faith. Unang-una yung faith. Wala tayo magagawa dyan, Brother Angel. Sinabasa na nga eh. Yung bang gawa, nakikita mo? Yung bang faith, nakikita mo? O baka pag nagdibata dyan, di mo mapanindigan yan eh. Ang faith nakikita sa pamamagitan. Ang faith makikita sa gawa. Ebidensya ng pananampalataya, hindi pa siya yung pananampalataya gawa. Ang faith makikita sa gawa. Ang faith makikita sa gawa, Pastor. Naalala mo sa huling debate natin, di ba? Ang sabi mo sa akin sa huling debate natin, Pastor, sabi mo, madedetermina ang tupa sa gawa sa pananampalataya. Ano ka ba naman? Ibig sabihin, makikita mo sa gawa ang pananampalataya. Makikita mo sa gawa. Sa ebidensya yun, tama. Sa ebidensya yun. Ibig sabihin, nakikita mo, nanampalataya yan siya. Ibig sabihin, halimbawa, kami. Hindi alone. Pero hindi Pastor Eric, ganito, example sa amin mga Katoliko. Pastor Eric. Yung pananampalataya. Pastor Eric, ito, halimbawa, malidetermina namin na yung tao na yan is Katoliko. Bakit? Yung pananampalataya niya, nakikita namin sa kanyang gawa. Sa paanong paraan? Nagsa-sign of the cross. Yan. Yan ang pananampalataya niya. So nakikita namin sa gawa. Hindi siya alone, bro. Wala kasi talagang alone. Wala talagang alone. Yung paniniwala mo kasi, nilagyan mo ng alone, unang-una walang sa Biblia yan. Yung alone kasi, ang pinaka-problema rito, Pastor. Yung aaral nyo na alone. Bakit mo nilalagyan ng alone? Sinabi mo rin, kailangan pa rin ng gawa. Hindi nga alone. Nakakalito Nakakalito yung panampalataya ni Pastor. Problema nyo, sa lang. Kung bakit alone? Kasi nga, by faith to. True faith alone yan. Ibig sabihin, hindi mo sa gawa. Di ba hindi mo sa gawa? Kaya nga, ang tinutukoy ninyo na sa pamamagitan ng gawa, iligtas na yun. Kaya ang topic dito, salvation through faith alone. Hindi namin topic dito, yung faith, kung nagbubunga o nananampalataya. Kaya nga, hindi nga, ikaw nga palagi tumatakbo sa bunga eh. Hindi naman yun ang pinagdidebatihan eh. Kung mamuhay salvation sa pamamagitan ng gawa mo at wala kayong napatunayan yan na sa gawa na mamuhay salvation. Sa faith talaga. Ayan, Pastor Eric, hindi ko kasi natanong sa iyo ito, Pastor Eric, sa debate natin, no? Paano nagiging justified ang tao sa gawa or hindi or ganito na lang. Ayon sa Biblia, ang tao sa tao ba na-justified sa gawa ba na-justified ang tao ay hindi sa pananampalataya lamang or ang tao na-justified hindi sa gawa but sa pananampalataya lamang? Alin sa dalawa? Okay. Ang justification, no, kaya tinatawag dyan, sinagot kita kanina, natanong mo na yan eh. Sinagot na kita dyan, justification before God. Hindi ko pa tinanong sa iyo yan. Ang tanong ko sa iyo kaganina kung sa paanong ang tanong ko sa iyo kanina sa paanong paraan naging ganap ang pananampalataya. Yan ang tanong ko. Sa paanong paraan naging ganap ang pananampalataya. Yan ang tanong ko. Ganyan ang tanong ko naman, hindi ko natanong sa iyo to. Sa Bible ba para sa iyo, yung bang gawa ng tao magaka-justified? Or yung faith alone talaga nakaka-justified? Alin sa dalawa? Yung gawa ba ng tao nakaka-justified, hindi ang faith alone? Or yung faith alone ang nakaka-justified? Alin sa dalawa? Ang justification before God, na-justify siya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung justification before man, yun yung nakikita ng tao. Yun yung resulta ng yung ng pananampalataya o ebidensya ng yung pananampalataya. So yan ang tinutukoy ni Santiago ron. Yan ang tinutukoy ni Santiago ron. Anong pinakaiba? Anong pinakaiba sinasabi mong justification before God and justification before man? I-explain mo nga. Ang pagkakaiba, kasi nga si Abraham, yung mga mananampalataya, na-justify siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi ang nag-justify doon, Pastor, ang nag-justify doon ang Diyos pa rin eh. Ang tanong ko sa iyo, sabi mo kasi justification before man, justification before God. Ang question ko, paano mo ngayon i-explain sa amin what is justification before man and justification before God?
Kasi parang lumalabas kasi may bili yung justification before man eh. Bible ang pinag-usapan natin dito. Ang view natin dito is a God. Kaya walang bili dapat dito ang sa tao. So, ano yung justification before man? Maliwanag naman ang sinabi ni Santiago doon pagka pinag-aralan ninyo eh. Maliwanag yung sinabi ni Santiago doon. Sabi ni Santiago doon, ipakita niyo sa akin ang inyong pananampalataya na walang gawa. At ipakikita ko sa inyo ang aking gawa sa pamamagitan ng pananampalataya. May gawa nga. Pastor Eric, ito sa 24, basahin na lang natin basahin natin, Pastor Eric, sabay natin pag-aralan. Nakikita ng tao. No? Kaya nga may gawa. Yung faith mo, ang nakakakita nun. Hindi, Pastor Sabi Eric. mo kanina, sabi mo kanina, hindi kailangan. Pastor Eric, ito, basahin natin ang James 2:24 sa King James Version, bibilyato ng mga protestante. Sa James 2:24, Pastor Eric, o sa James 2:24, ito ating mababasa. No? You see, then how that by works a man is justified. Ano daw? By works, sa gawa daw na justified ang tao and not by faith only. Not by faith only. O ibig sabihin, hindi talaga pwede yung pananampalataya lang. Dapat talaga may gawa. So sa ngayon ka dito, Pastor Eric. Kala, hindi nyo nakunuha yung sinasabi ni Santiago. Ano naman ibig sabihin ni Santiago dyan? Ano self-interpretation mo dyan? Hindi na si Santiago nagsasabi nun, ikaw. Kaya nga, ikaw ang self-interpretation mo lang. Pastor, ikaw nagsiself-interpret eh. Walang sagot eh. Dapat... Sige, anong explanation mo doon, Pastor Eric? Sabi mo kasi tama yon. So, anong explanation mo doon? Ano yung sinabi ni Santiago? Kaya hindi nyo naunawaan yung ibig sabihin ni Santiago. Ano? Kaya nga, tinupo niya sabi ni Santiago, no? Patay ang pananampalataya kung walang gawa. Ibig sabihin na sabi ni Santiago, ipakita nyo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa kung bakit patay. Ngayon, ipakikita ko naman sa inyo ang aking pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, tinutukoy ni Santiago rito, ito po yung evidence ng pananampalataya mo. Hindi tinutukoy dito yung kaligtasan na tatamuhin mo sa pamamagitan ng gawa, kundi yung ebidensya ng iyong pananampalataya. Ipakita mo. Yun yung justification before man. Pero yung justification before God, yun yung pananampalataya ni Abraham na sinasabi dyan, inaring katwiran sa kanya yung kanyang pananampalataya. At sinabi may gawa. Dos ng Roma na hindi kung si Abraham ay inaring gawa ganap sa pamamagitan ng gawa, may utang si Abraham. So hindi sa gawa si Abraham inaring ganap. Kaya tao dyan, paradox no? Na parang bagang contradiction yung sinasabi ng Biblia ni Pablo pero hindi. Pero ibig sabihin may tinutukoy doon na hindi siya contradiction, kundi parang contradiction, pero ang dulo nun, yung talagang inaaral doon, yung dinadala ka sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. Sige, Pastor Eric, ulitin ko pagtanong. Kailangan ng gawa. Kailangan ng gawa. Kaya tayo blood ng ganyang para may oras tayo kasi may gawa. Palagay mo. Kailangan may gawa nga. Mag-set tayo ng ganyan. Yun talagang may oras tayo kasi anong oras na Kaya nga Hindi, sige. simple lang naman ang tanong. So, ang paniniwala mo kailangan pa rin may gawa, tama? Inulit mo lang yung tanong, sinagot kita, yung faith may resulta yun ang resulta ng faith, yung mabubuting gawa. Pero yung faith Catholic perspective ng kaligtasan, hindi na kailangan ng gawa yung kaligtasan. Iba kasi yun Umulit na naman tayo sa una. Sige, Pastor Eric, ganito na lang, Pastor Eric, kasi wala na tayong oras. So, ganito na lang, sa susunod na, i-message na lang kita, ipapasok ka namin dito para, yung kami magtatanong sa iyo lahat para hindi lang tayo lang. Okay, maganda yan. Yung ibang kasamahan ko, makapagtanong sa iyo, Pastor. Yes, maganda. Sige, message na lang kita, Pastor Eric. Aral lang, Pastor. Okay. Aral lang. So, i-message na lang kita, Pastor, kung kailan. Okay, sige, Pastor Eric. Salamat, Pastor. Salamat sa pag-iimbita niyo dyan. Sige, Pastor Eric. Sige, salamat po, Pastor. God bless. Mag-ingat po kayo. God bless. Yan. Ayan, so maraming salamat, Pastor Eric. Sige po. God bless po. Ingat po. So, ayan na. So, okay na siguro. Mag-ano na tayo. Oo. Ano natin si Pastor Eric, paano ba, Bro Vicente, paano i-out si Pastor Eric, bro? Ayun na, wala na. Ayan, dyan pa.
Nandiyan pa po, nandiyan pa. Oo. Hindi pa, okay na daw yun. So, okay na rin tayo siguro. Okay na yun, okay no? na yun, So, iba yung ano niya, pareho lang ng perspective. Pagka nagka-faith ka, lagyan mo ng ano. So, sa kanya alone pa rin. So, sa kanya alone yun. So, kakaiba yung interpretation ng iba naman, walang gawa talaga. Pero itong pastor na to kakaiba po, no? May yung faith style pa rin. niya. May works pa rin. Siya, may gawa pa rin. Pero alone, di ba? Kanya-kanya silang kanya-kanya interpretation, self-interpretation. So, ang nakakaano lang na nakakatuwa lang kasi pag nagbasa tayo ng Bible, pag nabasa na tapos idagdag niya, hindi mo nauunawa ng sinabi ni siya magpapaliwanag. Wala tayong magagawa doon kasi paliwanag na nila yon. No, pero kung Biblia lang po tayo mga kapatid, wala talagang faith alone. No, malino naman yung ano ko sa kanya kasi ang pinakatalata talaga nila diyan na faith alone ay yung Ephesians 2:8. Malino naman doon by grace tayo naligtas. Even sa turo po ng simbahan, ang kaligtasan ng tao by grace alone. No? Para umepekto yung kaligtasan na yun, sumampalataya ka. Yun po ang aral talaga ng simbahan. Kaya nga mali po yung faith alone no? Sumampalataya ka, tas yung pananampalataya mo, kinakailangan na magbunga ng mabubuting gawa yun para sa kaligtasan. Yan po ang proseso ng kaligtasan. Hindi po yung doon pa lang Kaya nga tinanong ko siya nung una ano ba talaga yung salvation dito na binabanggit mo, yung kaligtasan na inoffer ng Diyos o yung sa huling panahon, di ba? Sabi niya sa krus at sa huling panahon daw. Sa huling panahon, laglag na yon. Kasi sabi nga niya, di ba, na magbubunga ng mabubuting gawa ang pananampalataya, di ba, Brother Angel? So hindi po pwede yung faith alone sa huling panahon kasi sabi niya magbubunga ng sa huling panahon magbubunga dapat ng mabubuting gawa ang pananampalataya, so laglag na yon. Pero dito na lang kami nag-away sa Ephesians 2:8. No, kasi para sa kanila kasi diyan, faith alone lang talaga. Mali nga yun Hindi sinabi ni St. Paul doon na you are saved by faith alone. By grace of God, you are saved. Ibig po sabihin, kung lalaliman pa natin sa explanation ng mga Katolikong magagaling na depensor sa Amerika, ang explanation nila dyan sa Ephesians 2:8-9, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya mo or sa gawa mo kaya nagkaroon ng kaligtasan. Ang explanation nila dyan, yung kaligtasan mismo, gawa yun ng Diyos. Kaya nga, gift of God So, hindi kasali dyan ang pananampalataya or ang gawa. Yan po ang explanation dyan. Kaya nga, grace alone. Ang salvation is grace alone. Okay? Tapos, ang effectiveness niyan by faith. Nanampalataya ka sa iyong pananampalataya. Tapos, para maligtas ka sa huling panahon, kinakailangan magbunga yan. Pero yung faith, mga kapatid, again, yung faith sa Bible, the word faith, yung faith lang, hindi po yan faith alone. Yung faith is ang faith sa Bible is gawa yan. Ibig sabihin, hindi po magkahiwalay ang faith at ang gawa. Hindi po yan, kung sabaga, wala bang word na pag yung faith ay walang kasamang gawa. Kasi nga, yung faith itself is gawa yan. Yun ang sinabi ng Panginoon Kristo. Ang pagkakaintindi niya, alone siya pero may gawa. Oo. Ang sa kanya, faith alone pero may gawa. Yun, di ba yung natanong ko sa kanya, Brother Angel? Walang argumento rito kasi kailangan pa rin daw ang gawa mag-uumpisa sa faith. Ganyan din ang ng Catholic teachings Initial ang faith and then you go. Ang naging problema ni Pastor doon, yung alone. Nilagyan niya ng alone pero lalagyan pa rin niya ng gawa. Hindi na alone yun. Kaya nga naunawaan ko pa, Brother Angel, naunawaan ko sa kanya kasi sabi niya ang faith daw dapat magbubunga. Kaya nag-focus ako doon sa faith. Ano ba sa kanya yung faith sa Bible? Kasi sa Bible, mga kapatid, pag sinabi mong faith, hindi yan faith na walang gawa. Kasi ang faith nga, tandaan ito palagi, ang faith sa Bible, gawa na po yan. Sa John 6:28-29, kung babasahin nyo, yung faith, sabi nga diba doon ni Panginoon Kristo, the work of God is to believe. Ibig sabihin, yung believing, o yung pananampalataya, gawa yun. Gawain yun. Yung pagpapanampalataya, gawain yun. Kaya nga, hindi po pwede yung faith alone. Nakuha mo ba na rin alone kasi, kaya nga nilalagyan ng alone doon kayo siya bumabagsak Yes bro, Vicente. Sabi dito, may
may kwan din daw, may tawag dito, may faith alone. At kaso lang ganito, you see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Yung tanong ko sa kanya kaganina na sabi niya, ang tinanong ko sa kanya, ang sagot niya sa ating kaganina pa bro Vicente, justification by men. Dahil hindi ko naunawaan, ano bang ibig sabihin justification by men? Not by God. Ini-interpret niya ang gulo. Ini-interpret niya. Sabi na nga dyan sa Bible na yan na ang tao ay hindi ma-justified. Pag sinabing justified, aariing ganap. Ibig sabihin sa huling panahon yan, by faith alone, but by works. Ibig sabihin, dapat talaga gagawa ang tao para ma-justified siya sa harap ng Diyos. Hindi manampalataya lamang. Yan po ang point dyan na sa James 2:12. Yan yung tinanong ko sa kanya dito kanina nung dito na bago siya umalis, no, kasi hindi ko na itanong sa kanya yan doon sa sa debate namin. Dito na lang naalala ko ngayon kasi nag-focus kasi ako kung ano yung pananampalataya na naunawaan niya sa Bible. Tandaan niyo ito palagi mga kapatid, no, darating ang panahon magagamit niyo ito kasi base po ito sa mga natutunan ko. Yung faith sa Bible, ang faith sa Bible is not faith na walang gawa, kasi ang faith mismo is a work. Kaya hindi po pwedeng faith alone yan. Yung faith lang, hindi na natin pag-uusapan dito kung kinakailangan bang gumawa para maligtas sa huling panahon, or yun bang kaligtasan natin na nakuha sa krus, kinakailangan ba ng gawa yun? Hindi, yung faith lang mismo. Yung faith, paano unawain yung faith sa Bible? No, gamitin nyo Habakkuk 2:24. No, Habakkuk 2:24. Ini-explain dyan what is faith. Ang faith is kung sabaga yung living faith. Ibig sabihin namumuhay ka sa pananampalataya. So hindi ka naman pwedeng mamuhay na wala kang gagawin. So ibig sabihin talaga magkapuwang. Kung sabaga interchangeable siya. Faith work. Yan po talaga ang faith sa Bible. Yung faith lang, wag na muna yung nagbubunga ba ng gawa, or yung bang pananampalataya mo sa krus, kinakailangan bang gawin? Hindi pa lang, wag tayo doon para hindi tayo magkawala sa pag-unawa. Yung faith lang. Tandaan nyo ito. John 6:28-29. Ang faith is a work. Turo ni Kristo yan. Faith is a work. Ano ang tanong sa kanya ng mga Hudyo? Ano ang aming gagawin para magawa namin ang gawain ng Diyos? Ano daw? Magawa ang gawain ng Diyos. So ang tanong is about gawa. Ano ang sagot ni Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo? Believe, ibig sabihin mananampalataya. So therefore, ang pananampalataya is a work. Gawain ang pananampalataya. So saan nanggaling yung salitang faith alone? Sa isip lang ng tao, hindi sa Diyos. Yan po talaga ang aral sa Bible pagdating sa pananampalataya. Ibang iba po yung ibang konsepto yung kinakailangan mong magbunga yung pananampalataya. Iba po yun kasi kinakailangan po talaga natin yun sa para iligtas tayo ng Diyos. Pero doon pa lang sa faith, kinakailangan maunawaan natin what is faith according to the Bible. Ang faith sa Bible is a work. Kaya hindi pwede ang faith alone. Yan lang, Brother Angel. Amen. Kakaiba, no? Ako tawa ko din. Pinipilit niya yung 9 na hindi dapat sa mabuting gawa. Maya-maya, ay kailangan ng gawa. Ay hindi kailangan ng gawa. Ay kailangan ng gawa. Pero alone. Tsaka grabe siya ka-tricky magtanong. Ako talaga, nalilito ako sa tanong niya. At ini-interpret niya lahat. Yung Efesos 8:9, ini-interpret niya sarili. Alone daw yon. Ini-interpret din niya yung mga binabasa nating not by faith alone. Kailangan ng gawa. Ini-interpret na naman niya mag-isa na naman yun. Lahat self-interpretation. So, let's keep praying for them na lang po. So, ano na po tayo? Okay na siguro yun. Congratulations, Bro Jundri. At lalo na siya nabugbog. So, kontrahan sa Bible Talagang diretsahan sinungaling ka ba o ano ba? Sabi mo kanina, hindi kailangan. Ngayon, kailangan. Kailangan lang, hindi naman kailangan mag-add, hindi na. Sabi nung una, maya-maya, nung sinabi natin may kailangan gawin, oo, kailangan. Actually, Brother Angel, magulo si Pastor. Sa kakaharap ko, ang dami ko ng pastor na nakalaban. Puro talaga sila. Kakaiba wala yan. silang pakialam, Brother Angel, na kinukontra na nila ang Bible. Wala silang pakialam. In-interpret nila talaga, mag-isa sila. In-interpret nila ng sarili. Tapos, kapag binasahan mo sila ng pahayag sa Bible na kontra sa kanila, sasabihin nila parihas.
At saka sabi nila, Bible alone dapat. Bible alone. Lahat ng sinasabi nila wala sa Biblia. Tapos sila magpapaliwanag, hindi na Bible alone yun. Kaya nga, konteksto na lang. So napapaliwanag ka, hindi ka na Bible alone. So Bro Vicente, nandiyan pa ba si Bro Romer? Sige, paalam na tayo. Bro Romer. Salamat sa Diyos. Congratulations, bro.